Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So dito po sa likod makikita nyo mga lods yung solar power setup natin. Kasi po marami pong nag-comment doon sa baba na sana lods ipalapit mo yung camera mo doon sa solar setup mo para mas lalo po naming masundan. Kaya ngayon po mga lods ipapalapit natin yung camera natin para mas masundan po sa mga kaludi natin kung ano ba yung mga size wire and breaker na ginagamit natin dito po sa solar off-grid system natin. So dito po mga lods, uunahin muna natin dito yung side kasi nandito yung 600 watts na solar panel na ginamit natin na charge controller na Elejoy 600 watts. Tapos ito naman ang power inverter natin na naka 1 kilowatt 12 volt system. Tapos ito namang isa natin na Elejoy, 400 watts po ang gamit natin. So dyan sa kabila. Siguro mas unahin natin dito kasi medyo malayo pa rin tayo. Ipalalapit na lang natin yung camera para ma-explain natin kung ano yung mga size wire na ginamit natin dito mga lods. Dito po tayo sa power inverter na 1 kilowatt 12 volt system na off-grid. So ang ginamit natin, kung makikita, ilapit ko pa ang camera mga lods. Yan, kung makikita nyo, gumagamit po tayo ng 125 ampere DC breaker po ito mga lods. So ang size wire ito, kasali na ito pag binili mo ang power inverter, kasali na po ang wire. Tapos kung makikita mo, magkaiba po ang brand. Tamsin dito, tapos Taisi dito. Kasi nasira po ang Taisi, yung isang linya. So tinanggal ko yung isa, tapos pinagdikit ko na lang. Pero magkapareho po sila ng amperahe, 125 ampere po gamit. So makikita ba, medyo ilapit ko pa. So yan, dito tayo mag-umpisa. So ang ginamit po natin dito na wire, patungo po sa baba, ito maraming wire kasi dalawa po kasi ang charge controller natin. Dito sa left dito at saka right. So ang ginamit natin dito sa green breaker natin sa power inverter, number 4 po ito sa ilalim. So pakita ko muna yung wire number 4. Yan, makita nyo dito po mga loads. Patungo po ito dyan sa, yan makita nyo yung battery natin. Tapos pakita ko dito ang size wire. Medyo palapit ko camera mga loads. 22 mm squared po yan mga loads. Katumbas po ito sa number 4 AWG. So pinalaki ko na po ang wire kasi 12 volt system tayo para hindi po siya madaling uminit. Itong isa ginamit natin, Elejoy 600 watts po gamit natin. Tatlo na Tiger Neo 200 watts naka-series connection po gamit natin. Kung mapapansin nyo po dito sa wire sa input at saka output, sarili po niya itong wire. Kung makikita mo, medyo maliit po dito sa kabila at malaki po dito sa kabila. So size dito nasa number 12 lang, pero ito number 8. Kasi naka-design po na ang charge controller natin is naka-series connection po. So mas lalong lalaki po ang voltahe at saka liliit na lang ang current sa input. So ang connection natin dito, naka-design talaga ang Elejoy 600 watts na maliit po dito. Kasi naka-design sa series connection sa solar panel. Kung makikita nyo po, ang rated natin dito, nasa C20 lang po ang gamit natin na circuit breaker. Naka-DC po siya. So kung makita nyo sa taas, may mga polarity po dito kasi ito naka-DC breaker ang gamit natin. Ang input po dito sa breaker natin sa Elejoy, naka C20 ampere lang. Kasi ang ampere na pumasok dito, nasa mga 4 to 5 ampere lang. Kasi series po, tatlo. Tag 200 watts, kaya nasa 600 watts po ang Elejoy. Tapos sa kabila, dito makikita naman, ipalapit ko pa. Dito po mga lods, kung makita nyo, ang rated po dito, kung medyo makita, nasa 25 ampere. So ang ginamit natin na size wire po dito, breaker yung ginamit natin, nasa makikita ba, C gamit natin, naka positive, negative yan ang breaker. Tapos ang size wire na ginamit natin, dito po sa baba, naka number 6 po ito ang size wire. Patungo po siya dito sa main breaker natin sa power inverter. So naka-jumper lang dito kasi ito nagkakarga po ang output dito patungo dito sa main breaker sa power inverter. Kasi dito sa baba patungo yan sa battery natin na magkakarga. So ayan makikita. Tapos dito sa kabila naman itong solar
Ang gamit natin dito po sa solar, sa AC output po, ito sa power inverter, 20 ampere. Tapos ang wire sa baba, number 12. Itong Meralco, naka 20 ampere rin. AC ang gamit, naka 12 din ang sa baba na wire. Tapos medyo ilapit ko pa po dito kasi maraming gustong magpapalapit po dito sa ETS natin sa HPR. So palapit ko na lang dito para makita nyo. Ayan po mga lods. O ayan. So ang Meralco nakakonektado siya sa taas dito sa HPR. Yan makita. Sa ilalim naman po dito ang sa solar. O yan. Yan, palapit natin para makita ang connection. O yan. So kung makita nyo po itong puti, makikita nyo yung puting white, yung white patungo dito sa timer. Yan po ang supply sa 220 po mga lods. Pumasok yan sa power relay sa taas. Tapos yung puti na wire, konektado po siya dito sa solar natin. So ang solar po ang nagsusupply sa time relay na 220. Kasi pag nawala po ang 220, yung makikita mo na pula dito sa kaitim silalim, pumasok po yan dito sa power relay. Pag wala pong supply na papasok po dito, mapuputol po ang 12 volts na supply patungo po dito sa HPR natin. Makita mo yung pula at saka itim, 12 volts po yan na isusupply para mag-activate po itong HPR natin. So dumaan siya sa timer para in case po mawala po ang supply sa power inverter natin yan dito. So hindi makapasok ang 12 volts. Mag-normally close po siya sa Meralco. Yun po. Tapos yung white na makita nyo sa taas, yun po ang para sa load side dito po. So baba dito yung distribution natin sa outlet at saka sa ilaw. So yan. Tapos ang LBD natin naka 13.2. Makita ba dyan? Makita mga load 13.2. Tapos ang ginamit lang natin ngayon dito nasa 462 watts po ang gamit natin. Balik po tayo dito sa input. Ito naman ang output sa Ilijoy. So ano yung size wire na ginamit dito sa Ilijoy? Dito po sa baba, naka number 12 lang tayo mga lods. Number 12, makita mo itong dalawang wire. Naka series connection po ang tatlong tig 200 watts. Kaya umabot tayo sa 600. Tamang-tama po dito sa 600 watts na Ilijoy. Tapos makita nyo sa Ilijoy, binago ko na yung exhaust fan. Kasi hindi kaya yung exhaust fan, medyo nasira. Kasi ang previous po na exhaust fan, umabot po ang Celsius po 73. So napakainit. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko po ngayon ng bagong exhaust fan. Ayan, makita nyo yung exhaust fan natin bago. Yan. O yan. Tapos, ang setting natin sa output para sa HBD mga loads ay, i-click ko lang dito para makita yung mga loads. Ito setting. Yan. Naka 13.8. Ayan, makita ba? 13.8. Yan po ang HBD protection natin. Nakasitik po sa float voltage 13.8 po mga loads. Dito sa 600 watts na ginamit natin. O yan. So umikot po ang blower dyan. Nasa 62 ang temperature. So dito tayo sa kabila. Ito naman po ang 400 watts. Kung makikita nyo, magkapareho na po ang laki ng wire. Number 12 po ang ginamit nila. Tapos dito po sa, lapit ko pa camera. So ang ginamit po natin dito is C25 lang tayo. Kasi ang power sa IMP dito aabot lang ng 15 to 18 ampere. So makita nyo, so medyo kumilimlim po ngayon. So nababari, nasa 10 na lang. Medyo kumilimlim po panahon dito ngayon. Tapos yung size wire na ginamit natin, ang tapping natin dito is apat po na tig 100. Naka 2S, 2P. Ibig sabihin doon, 2 series, 2 parallel po na solar panel connection. So, ang size wire na ginamit natin dito sa input natin, ang ginamit ko, naka number 14 lang ako mga loads sa Royal Cord. Na yan, makikita. Naka number 14. Kasi makikita mo sa input dito, input nasa 3.5. So, maximum dito, aabot lang ito sa 6 ampere. So, kayang-kaya. Kasi naka 2:2 ang connection. Apat na tig 100 watts. Tapos ang output sa IMP natin, current maximum powers, abot po ito ng 19 to 18 po. So mas malakas doon sa kabila itong Tiger Neo na ginamit. Mas malakas po dito. Kasi mas itong
Tiger Neo natin, umabot po tayo dito ng 29 to 30 ampere IMP po. Ito papalo po sa 30 ampere. Kasi bawat isang solar panel natin sa 200 watts ay meron pong 10 ampere. Kaya pag malakas po ang sikat ng araw, umabot po ito ng 30 ampere po talaga. Ito tatlo na 200 watts. Bawat isa 10 ampere IMP. Dito po sa 100 watts na solar panel, bawat isa ay may 5.4. So, dapat nasa mga 21 o 20 ampere pero hindi siya abot hanggang 18 o 19 lang po ang IMP na aabot po dito. So, pero hindi po Tiger Neo ang brand ang gamit dito. Nasa yung Kimbao solar power panel po ang ginamit natin. So, ang size wire makikita mo dito naka number 14. Tapos sa kabila, ang nilagay ko, number 8 na lang para may kalakihan at hindi siya madaling uminit. So, okay namang ipasok ito sa lalim. So, dito, balik muna tayo dito. Baka sabihin ng iba, baka po hindi masaksak yung wire na, malaking wire na ginamit mo. Kayang-kaya mga lods. Ang ginamit ko dito, 3 wire. Makikita naman, may yellow, may pula at saka itim. Yung isang wire dito, naka 22 mm squared yun. So, nasa number 4. Itong yellow natin mga lods, number 6 po ito. Tapos itong isa naman, number 8 AWG. So, kayang-kaya sa 125 ampere na breaker. Baluwag pa rin yan, kayang-kaya mga lods. Tapos dito naman sa, ito, pakita natin muli. Naka C40 ampere po. DC breaker. Kayang-kaya po, number 6 dyan nakalagay. Isaksak natin dito. Tapos itong wire na maliit, makikita mo, ito po ang supply natin sa LBD. Ang LBD natin dumaan po sa maliit na circuit breaker po dito mga lods. Ito, circuit breaker yan. Kubalo yan. Tapos nasa 12.1 na po. Medyo kumalimlim po ang araw ngayon. So 12.1, pakita ko sa inyo na ang Paxor, gumagana ang Paxor natin. Ayan, 12.2 sa Paxor po ito. Kapag bumaba po ito sa 12.2, activate po ang paso sa baba. Ito, backup ko po. Ito, Lods. Ito yung sinasabi natin na Paxor charger natin. Backup. So, kung pakita ko sa inyo, nasa 12.1. Kaya automatic po, activate dito ang isang LBD. So, ang LBD, nilagyan natin ng power relay. So, yung puting wire, makita nyo, socket outlet po ito sa LBD natin. Tapos dito sa baba sa power relay, naka 220. Kapag nakababa po sa ganito, 12.2, activate ang power relay by supply po na 220, dadaan dito. So ito po, sinaksak natin ito sa linya po ito sa Paxor. Yan po mga doon sa Paxor. So makikita naman, nagkakarga. So yan po, backup ko po talaga. Kasi sayang naman, ang 444. Kapag wala si Paxor, papalo yan sa Meralco. Magsisiro po ito mga lods. Sayang. Pero hindi siya basta makapalo. Nakasular pa rin kasi may backup tayo na Paxor po dito. Ayan, makikita mo. So, pakita ko sa inyo, bakit hindi na po nagkakarga dito sa Paxor? Kasi tumaas muli po, mga lods, ang baterya sa charge natin. Makita mo, 12.8. So, balikan natin doon sa solar. Tumaas po, nasa 12.8. Oh, ibig sabihin, mataas na ang karga sa battery. Shut off Masasyato po ang Paxor natin kasi 12.2 po ang minimum natin para mag-activate po ito. O ayan, makita nyo, hindi na po nagkakarga. O mataas na po ang karga natin kasi umabot na sa 12.9. So, yan, nakakatipid tayo sa Paxor. Ang Paxor po, nakasupply po ito sa AC. So, back up lang ito kapag mahina ang sikat ng araw. So, tamang-tama, bumalik ang sikat ng araw naman. So, yan, nasa 30 volts na po ang rated voltage dito. Ganon rin dito sa kabila. Makita nyo na sa 12.9 na po ang LBD natin. Tapos ang ginamit natin dito sa power, 449. Itong 453 mga lods. 2 refrigerator na luma. Isang computer na personal computer na ginamit natin. 4 na ceiling fan. Mga maliit po. Tapos pakita ko sa inyo dito sa baba. Ayan. So, wala namang maglalaro sa mga computer. So, ginamit ko na lang po sa personal sa bahay yung refrigerator ko na luma sa rep sa bahay at saka sa sari-sari store ginamit natin. So, nasa 450 po ang gamit natin. So, ano pa ba ang hindi pa natin nasabi? Dito po sa kabila,
Ito, existing ko ito mga lods. Ito, pang backup ko na lang ito. Kasi bala ko na naman po bumili ng isang 600 watts na LJ. Kasi mahina po ang ganitong klase. Kasi hindi po ito pure MPPT na solar. Mahina po mga lods. Ang gamit natin dito is nasa isa pa, 200 watts na solar panel, Tiger Neo. So, ang nakalagay dito is 6.2. Pero sa LG mo ilalagay, umabot na po ito sa mga 8 something. Ito, 7.3. Pero pag ilagay mo ito sa LG, nasa 8.5. Papalo po siya sa 9. Minsan, naabot pa sa 10. Pero ito, hanggang 8 lang ang kaya. Pero okay na rin kasi mura po itong klase na charge controller. Kumpara dito, na kung bibili ka sa 400 watts na LG, nasa 1,600 watts. 1,600 pesos pala. Ito, nasa 500 to 700 watts. Mga 500 to 700 pesos. Kung bibili ka ng ganito, rated dito nasa 50 ampere. Ito rated sa mga LG na ganito sa 400, nasa 33 ampere. Ito naman 600 watts natin, nasa 50 ampere. Maximum nasa 50 ampere lang mga lods ang kaya dito sa LG 600 watts. Ito naman po sa Paxor, saan ba nakatapping ang Paxor natin? Mga lods, ito po ang supply na 220 volts. So, naka-plug in yan dito sa control natin na LBD at saka sa power relay. So, dito sa kabila, yung i-clip mo sa battery. So, pakita ko ng pababa, mga loads. Ayan. Naka-clip sa battery, mga loads. Ayan, makikita mo. So, ang battery natin, dalawa pa rin, mga loads. Hindi pa natin nadagdagan. So, naka-parallel lang po ang gamit natin, 12 volt system pa rin gamit natin. So yan, makikita nyo ang wire dito. Yan po, galing sa Paxor. Dito po sa existing natin, nakalimutan ko sabihin, dito sa taas, naka number 12 po ang input at saka yung output na ginamit na ganito. Naka 12 lang po ang wire. Tapos dito sa baba, patungo sa solar po ito, naka number 12 po ang gamit natin. Isa lang na 200 watts Tiger Neo. Dito naman sa output, naka number 12 pa rin po ang gamit natin. Kasi isa lang 200 watts. So maximum po dito, abot lang sa 10 ampere ang magagamit na current. IMP. Itong linya, papasok po ito sa battery natin. Nakatap po ito doon po sa baba, battery natin. So may power pa tayo mga lods para makita nyo. Itong output po sa LG natin na 400 watts. Ito yung output. Ang wire po dito po mga lods, number 8. Pumasok po sa dito sa main breaker natin sa power inverter. Tapos dito sa kabila sa 600 watts na LG, yung output dito rin dumaan po mga loads. Naka number 4, number 6 po ang gamit natin. Dito po lahat pumasok. Tapos ang main breaker natin patungo sa battery sa baba, naka number 4 po, AWG mga loads, TTSN. Tapos ang wire dito, ito yung kasali, pagbili mo sa power inverter, kasali na po ito. Naka number 4 po. Number 4 po ito na wire. O yan po mga lods. Tapos ito yung main breaker natin sa power inverter. Sa baba po, dito po nakadaan ang battery. So para makita na naman yung patungo yan sa baba, dito po ang battery. O yan po mga lods, dalawa. Nakaparallel sa 100 AS po mga lods ang battery. Bawat isa, naka-gel type po ang gamit natin mga lods. Dapat po ang LG ay mayroon po talagang exhaust fan. Kasi pag walang exhaust fan, napakainit mga lods. Ganon rin ang 400 watts. Dapat lagyan mo talaga ng exhaust fan. Dahil pag hindi mo yun lalagyan, napakainit. Baka masira po ang LG. O yan po mga lods. Pero ito, kasali dito, mayroon naman itong kalakip na exhaust fan. Pero palagi yung titingnan po dito mga lods. Kasi minsan mahina po umikot ang exhaust fan dito sa LG. Kaya pinalitan ko na ng bago. Umabot ito sa 74 na experience ko, napakainit. Kaya ito ngayon, nasa mga 50 to 65 ang pinaka-maximum. So, kayang-kaya. Kasi malakas po ang blower, exhaust fan na inalagay natin. Tapos, ang exhaust fan, maliit lang po ang gamit dyan. Kasi nasa 0.3 to 0.5 watts lang ang gamit natin. Pareho po ang size sa exhaust fan na ginamit dito at saka dito. Pareho po ito mga lods. Dito po sa 6-in-1, isali na lang natin itong 6-in-1. O yan, makikita ba mga lods? Ang 6-in-1 po na ginamit natin is yung 40 volts to 250 volts po ang bibilhin nyo. Tapos ang ginamit ko naka-external
current transformer po ang gamit natin, nakalabas para mas madali na lang isaksak yung wire. So dito po sa external, yung power output inverter natin, dumaan po dito yung isang wire sa current transformer para mabasa po niya lahat po ang current na papasok. Ito po yung solar natin. Yung solar natin, dito po galing sa power output patungo dito. Tapos dumaan siya dito sa blow. Ito yung current transformer. Isang wire lang, ipadaan mo dito mga lods para mabasa niya yung lahat po na gagamitin natin sa solar dito sa power inverter. So mga kalods, bago po tayo magpaalam na naman po mga kalods, isa-shoutout po na natin itong gustong magpapa-shoutout, si Ronilo Mendoza from Santa Rosa, Laguna. At saka si Dudoy Matulak. At saka si Duran TV. So ayan po, tapos na po tayo sa shoutout natin. Saka sa lahat ng mga kalodi natin, kung hindi po kayo naintindihan po yung sinasabi na gusto nyo po may itatanong po, paki-comment po doon sa baba kung nalilito po kayo sa mga wiring na ginagamit natin. At saka huwag nyo kalimutan pong like at mag-share po sa channel natin para marami pong matuto. At saka huwag nyo na rin kalimutan nyo pong mag-subscribe. So hanggang sa muli at maraming salamat po sa